Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Tindera, sinita ang kapatid ni Tanod na sumingit sa pila ng tubig. Tanod, Rumesba, 10-month-old na sanggol, pinaampon ng nanay. Live-in partner, nagsumbong sa barangay. Social worker, nilagay sa shelter ang baby. Nanay, gustong bawiin. Empleyado, nagmaktol, nagpadole dahil di tinaasan ng sahod. Amo, pinaskil ang mukha niya sa building at poste. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Magandang araw po. Ako ay lumalapit po sa Bitag. Sana po ay matulungan niyo po ako, Sir Ben, na makasuhan po yung tanod pong nanakit po sa akin. Ako po ay sinakal at sinampal. Sana po matulungan niyo po ako na mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa akin. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so imbestigahan natin ngayong araw. Ito kasama natin ngayon sa phone na makakausap itong mismong nagrereklamo laban sa isang tanod na si Ana Calmante. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw din po, sir. Alright. Magandang araw po sa Bitag po. At kay Alright. Sir Bentulpo po. Alright. Ma'am, ako po yung nakupong host ngayon, si Carl Bitag po, yung anak po ni Sir Ben. Ma'am, gusto ko lang po tanungin sa inyo yung insidente na kung saan nagkaroon ng problema kasama nitong kapatid ng isang tanod. Ano po, bali po kasi dahil po sa tubig po, sa singitan po sa tubig po, sir. Okay. So kayo po ay parang pumipila para sa tubig? Opo. Okay. Ngayon ma'am, dahil ba may kakulangan ba kayo sa barangay ng tubig kaya kayo may pila-pila ng ganyan? Opo. Okay. Mahina po kasi yung supply daw po, sir, ng tubig. Okay. Ngayon, sino man nag-a-announce na meron na paigiban ng tubig, pwede magkuha ng tubig, kaninong pangunguna yan or parang inisyatibo? Ano po, sa barangay captain po namin. Okay, sa barangay captain ninyo, meron paigiban dyan. Tuwing kailan, ma'am? Dati po, sir, araw-araw po hanggang 5 a.m. to 6 p.m. po ata. Okay, okay. Tapos po, Sige ma'am, pansamantala- okay. So ngayon, nagkaroon kayo ng pila dyan sa paigiban ng from 5 a.m. to 6 p.m. na binabanggit ninyo. Ngayon ma'am, ano po yung naging issue natin? Bakit umabot sa punto na kiniklaim mo na nasaktan ka ng isang tanod? Pansamantala po kasi, sir, na inalis po nila yung tubig. Tapos po, bali po, paggabi po, nagpapaalam naman po kami sa nagbabantay po ng tubig na kung pwede po kami makaigib ng tubig po, sir. Okay, diretso na po tayo ma'am. Ano naging problema? Doon ba dahil nakapila kayo? Ano bang naging problema doon sa mismong kapatid nitong tanod na binabanggit mo? Ano po, sir, nakapila po ako, tapos sumunod po ako sa kapitbahay. Tapos siya po, dumating po siya, sir. Mhm. Tapos yung container niya po, nilagay niya po doon sa gilid po. Hindi naman po doon nilagay niya sa pila. Okay. Kaya ako naman po, syempre po, kasi hindi naman po siya nakapila, di isinunod ko po doon sa nauna po sa akin yung container ko po. Nung natapos na po yung kapitbahay namin, nung ano ko na po yung container ko doon sa gripo nga po, inutusan nun ni Mary Ann yung anak niya na ano na daw po yung container niya, ilagay doon sa gripo po para lagyan ng tubig. Doon na po, sir, nag-umpisa yung bangayan po namin dalawa. Okay. So dahil doon sa pila, nagkaroon ng problema, sumingit itong kabilang panig. Opo. Okay. Ma'am, matanong ko lang, no, paano ba umabot sa punto ng sakitan kung pinag-uusapan ay pagsingit ng pila? Ano po, sir? Paano umabot, ma'am, sa punto na nagkaroon ng sakitan? Ano bang naging diskusyon? Paano ba nagkaroon ng kainitan? Yung una po, kaming dalawa po, nung kapatid niya, yun nga po yung sumingit po. Kami po yung unang nagbabangayan. Tapos po, sumali na Paano po yung anak niya. bangayan, ma'am, na binabanggit ninyo? Tapos, sunod na po, sir, yun na po yung kapatid niya pong tanod, nakisali na po, sir. Tapos, Hindi, ma'am, bago tayo pumunta doon. doon sa tanod, gusto ko muna malaman ano ba yung bangayan mo doon sa kapatid niya. Yung ano po, yung sabi ko pag ganyan ka, na yun nga po, sumisingit po siya na ako po yung nakapila. Sabi ko, ang hanap mo niyan gulo. Aha. Tapos doon na po, yung palitan na po Nagsagutan namin. lang ba kayo o nagkasakitan ka agad? Hindi po kami, wala po kaming sakitan nun ni Mary Ann po. So walang kahit Balik- anong kahit sakitan lang po between kami. doon sa kapatid ni Tanod tsaka ikaw?
Opo, wala pong nangyaring sakitan sa amin. Bangayan lang po talaga, sir. As in, parang daldal lang sa isa't isa. Yaw-yaw lang, ganon. Yung putakan po, kumbaga ng babae, ganun lang po. Wala din Pagkatapos, po, sir, murahan. Wala din pong yung para po bagang Okay. muna na Okay. tukan, ganyan. Wala pong ganun. Okay, sir. okay. Bali po, Sige ma'am, babangayan nakuha na lang natin, no? kami. So, nagkaroon lang kayo ng parang away via salita dito sa kabilang Opo. panig. Pagkatapos, kailan umentra sa inyong usapan itong si Tanod? Yun po, sinabi niya, tanggalin na daw yung gripo, itigil na daw yung pag-iigib, isarado na daw po, sir. Di pumunta na po siya dun sa igiban. Tapos po, yun na po yung sinabi niya po na saraduhin na daw yun. Tapos pinagtatanggal niya po yung nalalagyan po ng gripo po, baga, sir. Inalis niya po yun. Tapos yung container po, pinagulo-gulo niya po. Tapos, Dahil, tanggalin na daw po kasi yun nga po, hindi daw po kami tumitigil ng kapatid niya. kayong dalawa na magkapatid, nag-aaway kayo. Sinabi niya din na... Paano ginawa ni Tanod? Nagsasabi lang ba siya o parang nagwawala siya? Parang nagwawala na po siya, sir, kasi inano niya na po yung mga container, tapos yung lagayan po ng gripo po, kasi nakakabit po yun sa kahoy. Okay. So, paano ma'am umentra sa inyong usapan itong si Tanod? Okay, nanggulo siya doon sa area, tapos tinanggal yung gripo. Paano ma'am umabot sa punto na nagkasakitan? Nagsasalita na po siya, sir, na sabi niya po sa akin, kung gusto ko daw magpagawa daw po ako ng sarili kong gripo dito sa may harapan po, bayaran niya daw po ako ng 300 pesos. Tapos doon ko na po siya, sir, sinagot na sabi ko, samantalang yung utang nga ng papa mo sa amin na magsi-700, hindi nga nababayaran. Tapos doon na po siya napikon, bigla niya po akong sinakal, sir, sa kinatatayuan ko po. Okay, alright. So, yan ma'am ang nangyari sa inyo between nito ni Tanod. Ngayon, pagkatapos ba ng insidente, nagreklamo ka ba laban dito sa Tanod, doon sa barangay? Hindi pa po ako, sir, nakapunta doon kasi nagtawag po ako na... Oo, pero ma'am, ngayon na nag-uusap tayo, sinubukan mo ba magreklamo bago ka umabot dito sa aming tanggapan? Sinubukan mo ba magreklamo doon sa barangay laban doon sa Tanod? Opo, nag-blatter po ako, sir. Pero sinubukan mo ba na makausap sana si Kap or kung sino man sa barangay na sana maimbestigahan yung nangyari? Ano po, yung gabi po kasi kumontak po ako sa Bausi, tapos yun po yung nagbigay sa akin ng instruction na pumunta po sa barangay, magpa-blatter, tapos sunod daw po, pumunta po ako sa Yes, ospital. pero in-entertain ka ba ng barangay? Sinabi nila, iimbestigahan ba nila? Wala po. Wala. Bali po, sir, naghintay po ako ng July 6 kasi June 6 Okay, po. sige ma'am, nakuha na natin, no? Hahaba po yung ating usapan. Okay na po tayo, nakuha na natin ang iyong sinabi dun sa nangyaring insidente. So, siguro para dun sa kabilang panig naman, para ma-explain niya naman ang side niya, itong inaakusahan na si Richard of FEMA, na isang Tanod na nanakal daw dito sa ating complainant. Magandang umaga po sa inyo, Sir Richard. Hello, Sir Richard? Sir Richard Okfemia, magandang umaga sa inyo, sir. Siguro pakicheck na lang natin yung linya at hindi ata ma-patch para makausap sana natin. Kasi ang gusto lang natin sana is mabigyan ng linaw at liwanag dito sa nangyaring issue at mahingi ang panig niya. So siguro kausapin na ba natin itong si Kap muna bago kay Tanod? Sige, kausapin natin muna si Kap Soria Amparo, Barangay Kuyaw-Yaw, Pio, Duran, Albay. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Hello po, good morning din. Magandang umaga po. Alright. Kap Soria, ako po si Carl Bitag, host po ngayon dito sa Pambansang Sumbungan Bitag. Ma'am, ano po masasagot ng ating barangay dito sa nangyaring pagtatalo dahil lang dito sa igiban ng tubig noong nakaraan? Ano pong masasagot ng ating barangay, ma'am? At may inaakusahan daw na Tanod ninyo. Actually po, ang mga pangyayaring yon, gabi ng June 5, may nagsumbong sa akin na ganito. Itong Tanod, nandoon lang naman, sabi ko, isi-settle na lang, namagitan lang po yung Tanod. And then the following day, July 6 na 5:30 in the morning, nagpa-blatter po, nagpa-put into record yung nakaaway niya. Okay. Si Mary Ann Ma'am, Balatan. before we go doon sa blatter and umanay pag-uusap, gusto ko muna ma'am malaman doon sa parte ninyo sa barangay, ano bang aksyon ang ginawa ni Tanod regarding doon sa issue? I think nagkakagulo ata sila. So paano daw niya hinandle yun?
namagitan lang naman po siya. Ngayon, nagtanong-tanong ako Paano daw, kung ma'am? anong nangyari. Nabanggitan daw po yung si Richard, yung tanod ko na maghinto na kayo. Sama na yan. Tubig lang naman yan. Ito naman daw na Miss Ana Calmante, pilit niyang ilinalapit yung katawan niya kay Richard. Ano ngayon? Sige, saktan mo ako. Ganon. Hindi naman yung mananakit. Kasi train naman po ang tanod na no physical contact. Tapos, yun ang inano niya. Tapos, siyempre, kung malapit na yung babae, yung si Ana Calmante sa kanya, inaano niya yung kamay niya. Kasi ayaw niya nga Kanino, ma'am, Sinabihan pa nga nanggaling, daw ma'am, siyang yung bakla. impormasyon na yan? Sabi sa mga witness ko, doon mismo sa harap ng bahay ng yung may gripo ng tubig. Tatlo po kahapon pumunta dito, pinatawag ko. Yun po ang mga accusations. Okay. Ay, yun po ang mga sinasabi sa akin. Kasi, Pero kinuusap wala niyo ba, naman po- ma'am, ito si Ana Calmante? Pinatawag niyo ba doon sa inyong barangay para Yes mag-usap? po. Yes po. Mhm. Yes po. Ay, sabi niya, noong July 6, 8 o'clock, pumunta siya. Ireklamo niya lang na nagkaroon siya ng physical injury. Sabi niya, slight physical injury. Ano sabi ko? Sabi ko sa kanya, ipapatawag ko ba si Richard, si Mary Ann, o kung sino-sino para pag-usapan natin yan. Ang sabi niya sa akin, sir, ayaw niya sa amin, gusto niya sa pulis. And then, okay naman, I respect her na doon siya sa pulis sumbong. Pumunta daw po sa pulis, ang sabi ng pulis, ang Okay. June 6, Okay, ang sabi ma'am, ng pulis, okay. Matanong ko lang, Balik ma'am, sino ako ma'am ang sa kumausap barangay. sa witness? yung mga pulis po, kahapon pumunta dito kasi pinapunta daw ng chief of police kasi tinawagan mo. Tinawagan ko. Okay, Kap, yung mismong kumausap sa witness, ang pulis? O kahapon, nagpupunta dito yung pulis. Ipinatawag ko lahat, hinda. O, nag-usap-usap sila. Hindi, ma'am. Oh, Tinatanong ko lang, base sa inyong investigation, sabi nyo kanina, meron kayong witness na kinausap. Yes po, dalawa. So, kayo po mismo ang kumausap sa witness? Kami po, ako, yung mga nagpunta ditong pulis. Okay. Yung mga... Bago ka, ma'am, nag-imbestiga, pinatawag mo ba muna itong si Ma'am Ana Calmante? Yes po, in front of Ana. Nandito po si Ana. Mhm. Okay. So, siguro ma'am, with that said, kausapin natin ngayon itong si Richard, siguro ma'am, itong tanod ninyo. Mas maganda siguro makuha namin yung panig niya. Okay, sige ma'am, maraming salamat. Diyan muna kayo sa linya, ha? Alright, sige. Kausapin natin ngayon si Richard Ocfemia. Magandang umaga po sa inyo, Richard. Magandang umaga rin po, sir. Alright, Richard, mukhang may reklamo ata laban sa iyo itong si Ana Calmante regarding dun sa issue ng igiban ng tubig na kung saan may mga sinabi ka daw na hindi magaganda, nakaaway ang kapatid mo daw. Pagkatapos, ang nangyari ay nagkaroon daw ng pananakit sa kanya. Wala naman po. Hindi naman po yung sir totoo. Ako, nag-awat lang po ako. Nag-awat lang po ako sa kanila. Nag-awat? Paano mo sir inawat? Opo. Inawat ko po yung kapatid ko. Tapos yun si Ana, para hindi na sila magkasakitan. Yes, paano niyo sir inawat? Ilinayo ko po yung yung kapatid ko. Iniiwas ko para hindi na sila magkasakitan. Yeah, paano niyo sir iniwas? Ilinayo ko po doon sa sir, doon sa may Kiana. Tapos siya naman po, lapit sa amin. Mhm. Tapos, yung katawan niya, sinisiksik niya sa akin, umaatras naman ako para hindi ko siya Tinanong mo ba sir kung bakit nagkakaroon ng kainitan doon sa dalawang panig? Doon nga sir sa tubig, Mhm. di ba, umiigib sila. Pero siya naman yung nauna, Sinong nauna? si Ana po. Si Ana. Oo. Opo. Tapos yung kapatid ko, pang 7 pila po yun sir. Mhm. Opo. Yes, ang tinatanong ko sir, si Ana pala nauna, so nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng away. So, bakit naman itong kapatid mo sumingit? Hindi naman po sir sumingit yon. Nakapila na siya doon. Paano siya nakapila? Tapos na po si Ana mag-igib sir. Tapos yung container, 7 container yon. Pang 7 yung kapatid ko. Paano nakapila sir? Paano nakapila? Nandun ba siya mismo nag-aantay sa likod ni Ana? Nandun na po sir. Kasi nauna siya. Asan yung Nauna container nakapunta. sir? Balita ko yung container daw nakalagay, parang imbis na siya yung nakapila, yung container ang nakapila.
Lagi naman, nakapila naman lahat, sir, na doon, container. Mhm. Opo. Tapos, nauna na siyang umigib. Nasaan, sir, yung container? Nasa gilid, nasa pila mismo? Nakapila po mismo, sir, sa gripo. Pang-pito po yung container ng kapatid ko. Pampito sa likod ni Ana. Nauna na po si Ana, sir. Nauna na si Ana. Opo, sir. Nauna na siyang umigib. Nakapunta na siya sa kanila. Inatid yung tubig niya. Tapos bumalik. Siyempre, dapat pipila rin siya na susunod na naman doon. So yung container lang, sir, ang nakapila, hindi si Opo, kapatid sir. mo mismo. Opo. Asan yung kapatid mo? Saan pumunta? Nasa ano po, sir, sa munisipyo? Nasa? Sa munisipyo po, sir. Graduation kasi niya sa Anong ginagawa niya sa munisipyo? Akala ko ba nag-iigib siya ng tubig? So kahit sino naman siguro, sir, pagdating doon, magagalit talaga dahil sumingit siya. Ngayon, sir, nasa ano siya ngayon, sir? Nasa munisipyo siya ngayon. Nag-graduation siya sa AL. Hindi, sir. Nung time na nag-iigib ng tubig, asan nandun yung po, kapatid sir. Nung mo? nag-iigib ng tubig, nandun po. Nandoon siya. Saan siya banda? Opo. Nandun pa siya sa gilid Nandun na, po, nakatayo nakaupo doon sa may malayo. kalsada. Nakaupo doon sa kalsada. Nakaupo sa nakapila, kalsada. Saan? Saan banda sa kalsada? Sir. Sa harap po, sir, ng gripo. Sa harap ng gripo? Opo, sir. So ang marami sinasabi mo, si marami Ana, naman pong itong si nakapila. Ana, sir, masabi ko lang, so sinasabi mo, itong si Ana naghahanap ng away. Opo, sir, kasi galing na siya sa kanila, umuwi na siya sa kanila, tapos bumalik siya, maingay na siya. So ano nangyari, sir, dun sa issue ng pagsisingit? Parang nawala ata yun. Hindi ko nga, sir, alam yung kung bakit ganun ang nangyari sa kanila. Kasi nakapila naman lahat yung mga... Sige Sir container Richard, doon. pakausap ko sa iyo si Ana. Ana, kalmante, ano masasagot mo sa sinasabi ni Tanod? Lahat po yan, sir, kasi nungalingan. Kasi po, sir, mismong dito sa kapitbahay ko po, pwede po kunan ng salaysay ng pulis po. Sige ma'am, diretso na tayo ma'am. Anong masasabi mo doon sa sinabi ni Tanod? Ano po, sir? Tapos yung sinasabi niya nakapila, hindi po yun, sir, nakapila. Nakalagay po yun dun sa gilid. Madami po nakakita. Nakalagay po dun sa may katabi po nung hose na dinadaanan po ng tubig. Doon po nakalagay yung container ni Miriam. Wala po, sir, sa pila. Okay. Tapos ako po, bumalik po, sir, kasi nga po, wala pa po doon nakapila, sir. Sinunod ko po yung container ko. Dito nga po sa kapitbahay kong nauuna po sa amin. Okay, Po, sir, okay. di ba po, papalit-palit po baga, sir. Okay. Ihatid mo, tapos babalik ka. Hindi naman po nakapila si Miriam. Siyempre po, isusunod ko doon. Oo. So yun nangyari ma'am, parang yung mga tao doon nakastay talaga doon sa tabi ng container nila. Tama ba? Opo, sir. Tapos si Mary Ann po, nakaupo lang yun dun sa kalsada. Wala din po siyang sinabing pangpito siya. Yung container niya po, nilagay niya po doon sa tabi ng hose na dinadaan ng tubig. Yung pila po namin is papunta po sa, paakyat po sa kalsada po, sir. So malayo doon sa mismong Nakatayo po pilahan. ako. Sir Richard, sabi mo din kanina, nandun siya sa may kalsada, nandun sa may malapit sa hose yung kanyang container. So talaga sir, hindi siya nakapila. Nakapila po yun, sir, kasi nahuli nga po siya, sir. Nagastik siya ng tubig. Alangan, isisingit niya ulit yung container niya. Paano nakapila, sir? Paano nakapila? Nakapila po yung sir. Kasi sir, kahit ako, kunwari, ako nasa likod, nasa kalsada siya, wala siya Opo, doon sir. malapit sa pila, kahit sino, magagalit. Hindi naman po, sir, kasi nakapila nga yung container, sir, doon sa sa container din ng mga kapitbahay namin. Container ng mga kapitbahay ninyo. Nakasunod po yung container ng kapatid ko. Okay. Opo. So, paano nyo inawat itong nangyaring insidente? Inawat po siya, sir. Ganito po, sir. Galing na siya sa bahay nila, umuwi na siya. Tapos, bumalik siya. Nag-iingay na siya doon, o balik. Oo. Tapos, sinabi pa nga niya, nagalit kasi yung kapatid ko kasi sinabi niya na hindi na ako mag-iigib kasi sumingit na yung anak ni Kapitan. Sumingit anak ni Kapitan? Oo, sir. Sabi niya, sinabihan yung kapatid ko. Anong sumingit yung anak ni Kapitan? Sabi po ni Ana, Sabi ni Ana. kausap niya po yung asawa niya. So, may sumingit na anak ni Kapitan daw umuno, tapos may sumingit pang isang kapatid mo. Sabi ni Ana po, sir. Sabi hindi ni na daw siya Ana. mag-iigib kasi sumingit na daw po Matanong yung ko anak lang ni sir, Kapitan. sino yung nagpa-facilitate ng mga pila doon? Wala naman po, sir.
Kanya-kanya naman pong nag-ano doon. Tsaka paano sir nangyari yung away? Sobrang lalaban ng away na nagsasakita na sila o nagkakaroon lang ng parang bangayan dun sa salita? Salita lang, sir. Salita lang. Pero, So anong opo, ginawa mo sir pero nung narinig mo na lumapit kasi nagsasalita si sila Ana ng masama sa isa't isa? Wala naman po. Bakit ka Wala kasi naman po. nakikialam daw sa away ng babae? Sir? Ba't ka nakikialam sa away ng babae? Ba't di ka na Hindi po, nagtawag sir. ng tanod na Ako po, babae? sir, bilang po isang barangay tanod, mag-aawat po ako sa Pero sir, kanila para sa akin, para hindi conflict na of sila interest mag-away. yan dahil meron kang kapatid dyan. Di mo Sir? ba? Kapatid mo at isang tao ng barangay ang involved dyan. Dapat hindi ka nakikialam dyan. Dapat ibang tao yung mangingialam dyan. Kasi pwede ka Marami naman maakusahan ng marami tinatawag naman po natin nakakita ng doon, sir. bias. Marami naman po nakakita doon. Ano yun? Marami naman po nakakitang mga nag-iigib doon. Marami na kasi sabi nga ni mismong Kap, pinapunta ka nga doon eh. Or ikaw yung Opo, umawat sir. nga eh. Pero marami So naman kung po marami ano yung doon, sumita, bakit yung mga ikaw ang nag-iigib sisita doon? sa lahat ng tao? Yung mga nag-iigib doon po, sir. Hindi, sagutin mo lang ako, Tanod. Sagutin mo lang ako. Bakit sa lahat ng tao, sabi mo, marami naninita, bakit ikaw? Nag-aawat lang po ako, sir. Kaya, Hindi ko naman po siya- di mo hindi ko naman po sinasagot, siya sir, ang sinita. aking tanong eh. Tinatanong ko lang, bakit ikaw ang nagsita sa lahat ng tao dyan? Wala ka bang ibang kasamang Tanod dyan na iba? Hindi ko naman po, sir, lahat sinita eh. Isa lang po, sir. Hindi ko naman sinita yon. Ang sabi ko sa kanya, inawat ko sa kanila sila. Balita din natin, sir, pinasara mo din yung gripo. Hindi po, sir. Nandun may ano pa ngayon. Ba't naman ako magpapasar nun? Hindi naman po ako doon sa gripo. Kami, nakikigib lang po, sir. Okay. Opo. Sige, sir, ganito. Balikan natin si Ana. Ana, ano bang Opo, gusto sir. mo mangyari at nag-uusap tayo dito? Ayoko nang makikipag-diskusyon pa ng kahaba-haba dito. Ano bang gusto mo mangyari? Tuloy po sir ang kaso kasi may testigo po ako yung anak ko po tapos may makakapagsalaysay po ditong may makakapagsalaysay pong kapitbahay ko na ang anak ko ay talagang nandun po. Nakita po yung pangyayari, sir. Sige, ma'am. Kung gusto mo na lang mag-file ng case, then walang problema. We'll just assist you dun sa lokal na pamahalaan. Kasi wala namang problema. Karapatan mo naman yan. Kung meron man, nagiging usapan kasi natin dito, away-away ng pila, away-away ng tubig eh. Which is hindi naman yun yung point. Hindi po sir, may dadagdag pa po ako. Tapos po, bakit po lahat silang mag-iina, sila lang po yung mahawak sa akin, sila po yung nag-aawat, wala pong kapitbahay na nakahawak po sa akin. Ang tanong, parang naiisip ko pa doon, pinagkakaisahan po ako nila ng papamilya po, sir. Okay. Sige, ma'am. Ganun na lang siguro. No, with that said, we can assist you regarding dun sa pag-file ng case and also para marinig at maimbestigahan pa further regarding dito. Opo, maraming. Okay. Siguro, ma'am, kausapin natin din itong si Cap. Cap, nandiyan ba kayo? Andito pa po. Yeah, Cap, ganito na lang. Asistahan mo na lang itong si Ana. If talagang decidido Yes po, siya all the regarding time. this, then wala naman problema, ma'am, para ma-file doon sa inyong sanggunian, mapag-usapan regarding dyan. Okay po, ma'am? Yes po, all the time. Okay, ma'am. Andito lang po kami. Okay. Ah, Maraming no salamat. problem. Okay. Alright, so with that said, Ana, maraming salamat sa iyo ha. Asistahan na lang namin kayo doon sa pag-file ng kaso regarding doon sa complaint mo. Opo. Okay, maraming salamat sa iyo. Ano po, sir? We'll help you, ma'am, file the case doon sa ating lokal sa LGU regarding dito. Okay? Opo, maraming salamat po, sir. Okay, maraming salamat din, ma'am. Alright, so magbabalik tayo ito pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. 10-month-old na sanggol, pinaampon ng nanay, live-in partner nagsumbong sa barangay. Social worker, nilagay sa shelter ang baby. Nanay gustong bawiin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin?
Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Lumapit po ako dito sa Bitag para po manawagan na matulungan po ako na kung paano po yung gagawin ko po sa anak ko at para po makuha po yung anak ko doon. Sa ano po siya, sa White Cross po, shelter, sa San Juan po. Pinaampun ko po kay Mr. Veloria po yung anak ko. Dahil po alam ko po kasi yun ang kabubuti po ng anak ko, hindi daw po pwede kasi hindi naman po kami nag-usap sa attorney. Kaya po ang ano po ng SSDD, naiano po doon sa pangangalaga po ng White Cross. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po ako. Marami pong salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kasama natin ngayon itong mismong nanay na lumalapit sa atin na nanay ng bata na si Bernalyn Cervantes. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. Alright. Ma'am, diretso na tayo, no? So, lumapit ka sa aming tanggapan regarding dito sa 10-month-old mo na anak. Opo. Ba't ka lumapit sa amin, ma'am? Ano po, sir, kung ano po, manghingi po ang tulong sa inyo, makuha po yung anak ko po. Okay. Bakit ba, ma'am, nakuha ang anak niyo sa inyo? Po. Ba't kinuha ang anak niyo sa inyo? Sir, ano po yun? Nung time na po yun, sa ilalim po kami ng tulay. Kasama ko po yung kinakasama ko. Ngayon, nag-usap kami, trabaho siya. Hindi, bakit po kinuha yung bata? Ayon ano dun po sa SSDD, sa social welfare natin. Bakit daw po kinuha sa inyo? Pinano ko po yun sa pinaampon ko po. Pinaampon mo? Opo. May kapalit ba na bayad dun Wala sa po. ampon? Wala po. Ba't po pinaampon sa iba? Yung ano po kasi, yung time na yun, sir, wala akong mapagatas po sa anak ko. So, pinaampon mo sa iba. Opo. Pagkatapos, nalaman ng SSDD. Opo. Sino ang nag-report sa SSDD? Tinawagan po ng barangay po. Ng barangay? Sino daw nag-report sa barangay? Yung kapitan po. Hindi, sino nag-report sa barangay? Nagreklamo sa barangay? Ano po yun, sir? Yung kinakasama ko po sa Bulacan. Yung kinakasama yung mo? tumayo po ama sa anak ko. Yung kinakasama mo, Opo, yung... po naghabol. Yun ba ang tatay ng anak ng 10-month-year-old? Opo. Siya yung tatay? Nireklamo ng tatay? Opo. Ngayon, kinuha ng SSDD. Opo. O ngayon, bakit nandito ka sa amin? Ano ba gusto mo mangyari? Sir, ba pwede po tulungan niya kung po na may balik sa akin yung anak ko po. May balik sa iyo anak mo. Matanong ko lang, meron ka bang trabaho? Wala po. Yung kinakasama ko po meron. Ayaw niya po ako patrabahuin. Kahit yung bata na lang daw po ang askasuhin ko po. Pero bakit umabot sa punto na pinaampon? Hindi ka ba tinutustusan ng tatay, no? Ng tatay ng anak.
Ng 10 months Gusto yun. naman po, kaso nung time na yun, sir, umalis po ako doon kasi po nag-away po kami. Dala-dala mo yung bata, Opo. tapos hindi mo pakain. Ba't ka umalis? Ano lang po yun, sir, yung bang parang away lang, maliit lang po na away. Away. Opo. Tapos dinala mo pa yung anak mo. Tumagal po kami dyan, sir, sa may ilalim ng tulay, gawa po nang wala po ako pamasahe. Pauwi. Di, oo ma'am, naintindihan ko naman yun, pero dapat iniisip mo muna yung kalagayan ng anak mo. Ano po yun, sir, yung parang ano po ako, sir, yung nalilito po ako, sir. Yung time na po yun. Okay. Si ganito, kausapin na natin mismo yung desk officer ng Barangay West Camias, Quezon City, si Halal Sari. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, sir. Magandang umaga. Alright. Sir, naka-live po tayo ngayon. Sir, matanong ko lang, no, itong nangyaring insidente regarding dito kay Bernalyn Cervantes tsaka kanyang 10-month-old na baby, ano pong masasagot niyo, sir? May reklamo daw ata na dumaan sa inyong barangay. Opo, actually po, nung July 31, linggo yun ng umaga, mga bandang alas 10, dumating yung nanay ng bata, tsaka yung mag-aampon sana nung bata sa barangay. Yung mag-aampon sana ng bata sa barangay dumating. Opo, kasama nung nanay ng bata. Okay. Bakit dumulog dun sa barangay? Ba't dumulog dun sa barangay? Gusto nilang kumonsult sa barangay kung ano yung tamang proseso para doon sa bata na pinapaampon ng nanay. Okay. Okay. Ngayon sir. Yes. Ngayon sir, kayo ba yung barangay na naka-receive ng reklamo dito sa kanyang partner regarding dun sa issue ng pag-aampon ng bata or hindi po? Actually po, ako lang po yung nag-blatter kasi ilang beses na po sila pabalik-balik sa barangay. Okay. Sino po yung blinatter nyo, sir? Itong nanay nagpa-blatter? Yeah po. Yung Okay. nanay ng bata. Sige, sir. So with that said, sir, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng inyong pahayag dito sa ating programa ngayon. Maraming salamat, sir. Thank you. Okay. Ngayon, itong Acting Division Head ng Community Outreach Division, Social Services Development Department or SSDD ng Quezon City, si Maria Volante. Magandang umaga po sa inyo. Yes, hello po. Magandang umaga, sir. Alright. Ma'am Maria, we have a concern itong regarding sa nanay na lumapit sa amin na meron daw siyang 10-month-old na anak na kung saan I think kinuha ng inyong tanggapan. Tama po ba? Yes po. Yeah, ano po masasabi ng ating SSDD? Oo. So, nung ito po ay nai-report sa aming tanggapan, nagkaroon po ng agarang responde yung aming personnel. And then, napag-alaman po kasi na, illegally po, piniplace yung bata doon sa identified na prospective adoptive parents na hindi naman po dinaan sa tamang proseso. And upon assessment po, na need talaga muna na i-protective custody yung bata. That's why po na hindi po agad-agad na binalik doon sa mother yung bata nung time po na nirespondihan ng aming staff. Okay, so nagkaroon ng illegal na pag-aampon sa bata, tama po ba? Kumbaga naagapan naman po. Hindi siya, so, ganun dapat yung mangyayari na may in-identify na po siya na pagbibigyan ng bata. So it so happen po na nakapag-intervene yung barangay at na-coordinate po sa amin. That's why po na nakapag-intervene na po yung aming opisina at nakuha nga po namin yung bata. Since kailangan pa po i-evaluate, i-assess yung capacity nitong nanay kung talaga pong may kakayanan siya na alagaan po yung bata. Okay. Siguro ma'am, kasi nandito din yung nanay, no? Ano po masasabi niyo sa kanya? Kasi sinasabi niyo sa amin, kaya lumapit siya sa amin, dahil in regards doon sa bata, kung ano bang magagawa, kung pwede ba niya makuha or something. Siguro ma'am, can you give clarification dito sa kanya at nandito siya ngayon kasama namin? Oo. Sige po. Ganito po. Yung kami naman po kasi is palaging umaakto lang kami dun sa kung ano yung kapakanan ng bata. Kaya po may mga ganun pong pagkakataon na kinakailangan po namin pansamantalang kuhanin yung bata. Lalo na po upon assessment, nakita namin na at least wala pong identified na tirahan po itong bata dito sa Quezon City. So
during interview dito kay mother, saka pa lang po namin na identify or nalaman na hindi po siya constituent ng Quezon City, may dineclare po silang address sa somewhere in nearby na lugar dito sa ating dito sa within Bulacan. Okay. Yeah. So ngayon po kailangan namin ma-determine kung talaga pong may bahay, may bahay na tutuluyan doon sa Bulacan. That's why nag-coordinate po kami sa local social welfare din po ng Bulacan para po mag-request ng report, yung magsasagawa po ang social worker ng lugar ng pagsusuri doon sa nanay. Yung specifically ma-check po yung capacity nito ni nanay, and then ma-check yung environment ng family to make sure po na kapag ma-recommend na possible for reintegration yung bata, is talaga pong hindi na po maniniglect, mapapaayos po yung bata. Okay. yun po So, yung more of prosesong ma'am gagawin. assessment, tama po ba? So, you have to assess the current situation nitong nanay, kung talagang papasa, then sa kanya ibabalik ang kustodiya sa kanya. Tama po ba? Yes po, yes po. Alright. So, hindi naman po natin agad-agad sinasabi na wala na po siyang karapatan sa Alright. bata. Dadaan lang po sa proseso. Alright. Sige, ma'am. So, babalikan ko lang, ma'am, itong nanay na kasama namin ngayon, si Bernalyn. Ma'am, naintindihan mo ba yung sinabi ng ating SSDD? Opo. Anong masasagot mo dun sa sinabi nila na sinasabi nila na may mga kondisyones muna or kondisyon bago mo makuha ang kustodiya ng anak mo? Sir, ang sabi po nila, may pupunta daw po sa amin na PICAR. Na? PICAR po. PICAR. Yung ano po, yung titignan po yung kalagayan po namin. Welfare check. Ngayon po, pumunta po yun sa amin. Pumunta po doon. Yung Yeah. time na po yun, wala po ako doon kasi sabi din po kasi ng SSDD, magtrabaho daw po ako. Nung time na yun, sir, nung hindi ko nakausap po yung PICAR, naghanap po ako ng mga pasukan ng trabaho. Okay, ma'am, naintindihan naman natin yun na simpleng hindi pagkakaintindihan lang siguro, pero hindi po yun, ma'am, yung basis talaga kung bakit nila kinuha yung bata. May dahilan naman kasi sila para kunin din ng bata. Hindi naman din tama na dahil wala kang pagtustos sa bata, papaampon mo sa iba. Sir, ano po, sir, totoo po niyan, sir, talaga nalito lang po talaga ako. Ayun po, ma'am, yung- ang masasabi ko sa inyo naman, ma'am, dito ngayon is kahit man nalilito ka, meron pong kaukulan ng mga consequence ang ating mga ginagawa. Meron po tayong batas na nagpoprotekta po sa mga bata natin. Di po ba? Tinitignan ng ating SSDD ang kapasidad ng isang magulang regarding dyan sa umano'y usapan kung kaya mo buhayin yung anak mo. Di ba? So, siguro, Ma'am Maria, ano pong masasabi ninyo dito kay Ma'am Bernalyn? Kasi baka feeling niya, hindi niya talaga makukuha ang anak niya. Sige po. Ganito, nanay, yung gaya ng sinabi ko po kanina, hindi naman po kami, kumbaga hindi automatic na sasabihin natin na wala na po kayong karapatan doon sa bata. So, dadaan po sa proseso, magkakaroon ng assessment na gagawin ng social worker ng LGU ng Bulacan. And then, kapag nakita po nila na may capacity naman kayo, so malalaman namin yun through dun sa report na ipapadala sa amin, and then i-coordinate natin doon sa institution. So magkakaroon po tayo ng proseso para sa reintegration. However, kung may findings po na negative yung assessment ng LGU, so doon naman po tayo magkakaroon ng another process. Kailangan po namin i-explore yung other relative, immediate relative ng nanay. So kumbaga i-exhaust natin muna lahat ng possible na kamag-anakan na pwedeng mapuntahan ng bata bago po yan mai-recommend for permanent placement through adoption. So hindi naman po agad-agad mapi-place yan for adoption kahit nandun na sa shelter. Okay. Ma'am, na-coordinate na ba natin ng QC to Bulacan area kung saan sa San Jose del Monte? Kung doon po siya Yes po, mayroon na po kaming request for parenting assessment sa LGU ng Bulacan. Alright. So, siguro ma'am, with that said, Bernalyn, anong naging problema natin kung inasikaso naman ng SSDD para i-coordinate dun sa San Jose del Monte? Ano po, sir, yung pumunta po sa amin, hindi na po siya bumalik. Yung sabi po kasi kakausapin daw po ako. Ngayon, pumunta ka ba doon sa tanggapan ng SSDD? Pumunta ka sa tanggapan ng SSDD nung hindi na bumalik? Bumalik ka ba ng SSDD para kausapin sila?
Di na po kasi po, sabi po sa SSDD, umano daw po ako sa may City Hall po namin. Sige, ganito na lang. Ma'am Maria, siguro asikusuhin mo na lang itong si Ma'am Bernalyn. Kung may mga assessments ba na kailangan niyang gawin. Sir. Yung kung sinasabi niya na hindi siya naabutan ng social worker ng Bulacan, ganito na lang ma'am, bumalik po kayo doon or puntahan niyo po yung local social welfare ng Bulacan, yung San Jose del Monte, para kayo na personal makipag-usap sa social worker nila kung hindi po kayo naabutan during the home visit. Okay. Clear na ba sa'yo? Ganun na lang ma'am siguro para maging mabilis yung proseso. Kasi kung talagang antayin natin, napuntahan tayo, marami silang ini-inspectionan, ina-assess, talagang tatagal yun. Okay? Opo. Siguro ma'am, ang gawin na lang natin din, we'll probably talk dun sa ating DSWD after this, kung may mga pwede tayo maitulong sa'yo, kung may program ng gobyerno na pasok ka, para maasikaso ka. Okay? Opo. Sige. So, Ma'am Maria Volante, maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat, sir. Alright. So, Ma'am, with that said, sana naging klaro sa iyo ang itong usapan natin. Ha? Alright. At magbabalik tayo itong pambansang sumbungan, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Empleyado, nagmaktol, nagpadole dahil di tinaasan ng sahod. Amo, pinaskil ang mukha niya sa building at poste. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Ako po ay nag-resign kasi nag-request po ako na taasan sana ng aking sahod. Almost 1 year and 3 months na po ako. Ngayon po ma'am, hindi ako pinagbigyan sa aking hiling. Kaya po, ma'am, nag-resign na lang po ako. Nang pagkatapos ma'am ako po nag-resign, yung may-ari po ng Radio Building na si Josephine Libuna po, pinaskil po ang aking picture sa buong building po at labas ng building na nasa poste po. Kaya po ako dumulog po dito kay Sir Bin at Sir Carlo Bitag para po humingi ng tulong na sana po mabigyan ng justice po yung ginawa nila sa akin pagpapaski sa mukha ko po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. So kasama natin ngayon itong dating empleyado na si Dolores Domingo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Morning, sir. Alright. So,
Ma'am, yung issue po ay dahil pinaskill ang inyong mukha sa isang Yes. building. Tama po ba? Yes po, sir. Okay. Bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Ano bang gusto nyo mangyari? Sana po, sir, mabigyan po ng ni Sir Ben at saka ni kayo po, sir, na yung justice po, yung pagpaskil niya po sa mukha ko dun sa building kasi po, sir, yung ano po, yung dignidad ko ba, sir? Yung nayurakan niya aking pagkatao, sir. Okay. Anong dahilan, ma'am, kung bakit ba pinaskill ang iyong muka doon sa gate? Kasi po nag-request po ako before ng ang sahod ko po kasi, sir, is 350. Working po ako ng 12 hours a day. Nagpadagdag lang po ako ng 50 pesos. Kasi po yung bagong pasok, sir, ginawa niyang 400. Ngayon po, hindi po siya pumayag. Kaya, Anong trabaho mo doon, ma'am? ma'am, sorry, sir. Ano po ako, sir, office staff, pero marami po akong gawang trabaho, sir. Yung building po nun yun, 5 Okay. floor po siya. Ngayon, naging office staff kayo, nangihingi kayo ng additional na sahod. Tama po ba? Pagkatapos, ano nangyari? Hindi. Pagkatapos ng request mo, pumayag ba? Hindi pumayag? No, sir, hindi po pumayag si madam po. So, nung hindi pumayag, anong ginawa mo? Nagpaalam na lang po ako, sir, kay madam po, sir, na mag-resign na lang po ako, sir. Nagpaalam ka na hindi ka napapasok? Opo, sir. And then, hindi ka na pumasok? Opo, sir. Gano'n nakatagal, ma'am, since yung huling punta mo doon sa tanggapan? Sir, po ako last na nagpunta po doon. Kailan? July 1 po, 2026. July 1? Yes po, sir. Paano mo nalaman, ma'am, na may nakapaskil na mukha ninyo doon? May nag-chat po sa akin, sir, na nagtanong na bakit naka-post daw po yung mukha ko doon sa building. That's why po, that time po, lumabas po ako sa bahay namin kasi po, yung bahay po namin, malapit lang po sa building. Ako po, personally, pinagpipicturean ko po, sir. Yung mga nakita mo nakapaskil, siguro Yes po. pwede natin basahin yung nakapaskil. Meron ba tayong naka-zoom in? Please be advised that Ms. Lourdes Domingo has no connection, authority, or affiliation whatsoever with RIJO Building. Any transaction, agreement, or communication made by her using the name RIJO Building is unauthorized and is not recognized by the management. Everyone is strongly advised not to rely on or respond to any text messages, statements, or information disseminated by her, especially involving money or financial transactions. Furthermore, she is strictly prohibited from entering the premises of RIJO Building. Should she continue to cause disturbance, harassment, or any form of nuisance, you may immediately seek the assistance from the barangay authorities or the Philippine National Police for appropriate action. Thank you for your cooperation, RIJO Building Management. Yan ang nasabi ng management regarding doon sa iyo, na hindi na sila kaano-ano mo or anything. Matanong ko lang ba, ma'am, malaki ba yung papel mo doon sa kumpanya noon? Sir, bukod po kasi, sir, sa ang trabaho ko pinapalag in, log out ko yung lahat po. Nagtatanggap ka ba ng pera doon? Yes po, collection po, sir. Collection doon sa payment po. Kasi po yung aking pong sweldo. Ano ba yung renta ng building? Yes po, inuutusan niya po ako, sir. Pero tapos inutusan niya rin po ako na, sir, kasi ang sahod po namin nakaano po sa tenants. Naka-base sa collection? Yes po. So hindi ka purely as in kada kinsenas yung sahod mo, commission-based ka? No, sir. No, sir. Kinsenas katapusan po. Kinsenas katapusan. Ang ano pa lang po, may part yung, kasi po nagkaroon ng may-ari at saka yung tenants, nagkaroon po ng set-up na ang tenants po magbibigay ng 1,470 para po sa guard. Ako po yung tinutukoy. Lahat po ng tenants din po, yung kulang po, bali po doon sa binibigay ng tenants, aabunuhan po ngayon yon ni Ma'am Josephine. Okay. So, siguro, with that said, ma'am, i-clarify na lang natin dito sa ating abogado, si Attorney Batas Mauricio, what he has to say. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. At paumanhin po sa maingay. Ako po narito sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City. Pero nakikita po natin dito, Ginoong Carl Bitag, yung katotohanan na kung ganun lang po yung nakalagay, yung pong binasa ninyo kanina, yes. Yun ang nakalagay po doon sa notice nila sa building. Pagpapahayag lang naman po ng katotohanan na hindi na nga po bahagi ng building, bahagi ng kumpanya, ito po ang ating panauhin. At dahil yun po yung makatotohanan, hindi po tayo basta-basta makakapagreklamo maliban kung may papakita natin merong bad faith, merong pong ibig sabihin hindi magandang intensyon, may mali siya sa pagpapalabas paninirang puri ng ganong uri, paninirang puri. Pero
sa pag-aaral po ng mga abogado, ginoong Carl Tulfo, maliwanag po na parang pagpapahayag lang ng kasalukuyang katayuan para hindi magkamali yung mga tao na gustong umupa o di kaya gustong makipagtransaksyon sa building. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Yung sinasabi ng ating complainant dito, attorney, she feels like napapahiya daw siya regarding do sa pinost and everything. Ano pong masasabi ninyo, Attorney Batas? Para lang din sa clarification niya kasi feels like na parang pinapahiya daw siya. Opo. Well, ang problema po natin, kung ganun lamang po yung sinabi at wala pong ibang mga nakalagay doon sa inilagay na pasabi o announcement ng building administrator or ng building owner, ewan ko po kung may dahilan para magsabi ang ating panuhin na siya napapahiya. Kasi nga po, hindi naman po kanyang karapatan na magpatuloy sa kanyang trabaho o pagiging bahagi ng kumpanya kung talagang hindi na siya nagtatrabaho doon. Ganun po yung magiging tayo natin. At dahil katotohanan po yung inilagay, hindi ko po nakikita kung bakit kailangan niyang mapahiya. Carl Tulfo. Okay. And ngayon, attorney, meron tayong statement dito from the said owner ng building na kung saan nakausap ng tanggapan ng bitag ang may-ari ng RIJO commercial building. Ayon sa kanya ay hindi talaga ni empleyado si Dolores at nakiusap lang na magtrabaho sa kanila. Ang nagpapasahod din daw kay Dolores ay ang mga tenant ng building regarding dyan sa issue na yan. But siguro, attorney, ang masasabi ko dyan, kahit man, totoo naman talaga ang mga tenant ang nagpapasahod sa kanya, pero still, ang pera ay dumadaan doon sa may-ari at may-ari magsasabi kung dapat siyang sauhuran or hindi. Di po ba? Tama po kayo. Kahit pa kanino nang galing yung pera, sa tenant man po, sa ibang operasyon ng building administrator, building owner, maliwanag po na talagang ang nagpapasahod dyan, yung may-ari ng building o yung kumpanya. Hindi po talaga masasabing sa mga tenants ang nagpapasahod. Hindi po ganoon yun. At, maaring dyan po pwedeng magkaroon ng matatag na pakikibaka kung ang kanyang kukwestiyonin yung kanyang naging kapalaran bilang manggagawa. Okay. Ganon po yung magiging payo natin. Yun na lamang po, tumungo siya sa NLRC at doon po siya humingi ng tulong sa mga abogadong nasa ibaba po ng NLRC. Yan po sa Banawe, Quezon City. Carl Tulfo. Alright. Thank you, Attorney Batas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Para naman siguro, ma'am, clear naman dun sa labor aspect. Kasi yung una, yung issue ng feeling mo napapahiya ka. Una-una sinabi lang ni Attorney Batas na walang statements doon na paninirang puri. Actually, may iba pa kami mga reklamo na nabasa na grabe personal na mga atake. Pero dito po, ma'am, purely statement lang ng kumpanya na wala na po kayong ugnayan dun sa dalawa. I think para lang sa kaalaman ng mga tenants. Hindi po purely para ipahiya kayo. Yun siguro sinasabi ni attorney. Okay po, ma'am? Pwede ako sumagot, sir? Yes, ma'am. Ang ano ko po, okay lang po sana, sir, yung message. Pero ang ano kasi, yung mukha ko po, sir, kasi nandun. But the thing is, ma'am, kasi yung statement, para may supporting din kung anong itsura ng tao. Siyempre, kung ilalagay mo lang yung pangalan, hindi ko naman alam yung itsura ng tao. Kung sabihin na natin, ikaw ay isang loko-lokong tao, sabihin na lang natin kung ganun lang yung sitwasyon. Di ba sasabihin lang sana nitong kabilang mga tenant na, ay hindi, iba yung pangalan ng kausap namin, hindi naman ganito eh. Pero nung nakita mo ka mo, ay ito pala. Di ba? Parang yun lang, ma'am, siguro just to set that straight. And then after, wala nang pag-uusapan. Ganun lang naman, ma'am. I think hindi naman natatagal yan. Eventually, kapag nasanay na yung mga tao, then wala na. Kasi I think may mga nagsasabi din na dati nung araw, pinapadyaryo pa yung mga mukha ng mga tao na, kunwari, na hindi na sila affiliated, mga kumpanya at iba-iba pa. So, it's normal yung mga ganun na sinasabi. Advice yun dun sa kanilang mga customer or tenant. Pero not for the purposes na para siraan ka. So, kung may mag-picture man, wala ka na. Wala na ako dyan, mababa kasi magpasahod eh. Ganun na lang sagutin mo. Yes. Di ba ba? Yes. So, with that said, kausapin na natin ngayon itong Provincial Director ng Dole Cavite on the labor matter naman ng si Marivic Martinez. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Yeah. Ma'am Marivic, ako po si Carl Bitag, naka-live po tayo ngayon. Ma'am, ano pong masasagot ng ating Dole Cavite regarding dito sa issue ni ma'am na kung saan biruin mo, nagkukumahog pa siya para lang maakit siya ng 400. Ayaw po pumayag ng kanyang may-ari. 350 lang ang bigay sa kanya.
Magkano po ang pinapasahod sa ating manggagawa? 350 per day, 12 hours. Saan po siya nakabase? Saan, ma'am? Dasmariñas po, Paliparan 3, Okay. Dasmariñas. So, kung ang kanyang employer po, ay mayroon lang 10 pababa or mas mababa sa 10 empleyado, kung siya po ay nasa Dasmariñas, Cavite, 508 pesos po ang dapat matanggap ng isang manggagawa. Okay. So siguro ma'am, maybe you could summon or check upon this person kasi mababa lang daw eh. 350 daw bigay sa kanya, yung bagong pumasok, after her, 400 lang. Apo, kailangang habulin sa kanyang employer. So, what we need now, sir, is of course, provide us all the details. Okay. Yung pangalan po ng Sure, ma'am. kumpanya o yung pangalan po ng employer. Okay. At yung complete address so that we can act on it by sending a notice po of clarificatory or a conference. Alright. And doon po natin italakay yung mga sinasabing kakulangan sa Alright. sa pasweldo. Opo. Alright. Okay. So with that said, Ma'am Marivic, maraming salamat po sa inyo. Wala pong anuman. Alright, thank you. Basta po maibigay po sa amin ang detalye. Salamat Alright. po. Sige ma'am, thank you. So, okay ka na? Yes po. Alright. Sige ma'am ha, maraming salamat. Maraming salamat din po, sir, at saka kay Sir Ben. Thank you. Alright, thank you. God bless po. Thank you. At dyan na tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Ito pambansang sumbungan, bitag, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.